sa lahat, purihin natin at pasalamatan ng Diyos sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen? Romans 12 verse 1, ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Okay, dito sa Romans chapter 12, itinuro ni St. Paul sa mga taga-Romans at sa ating lahat ang tungkol sa pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano at ang pagsambang karapat-dapat sa Diyos. Sinabi dito ni St. Paul sa Romans chapter 12 na mga kapatid sa pananampalataya, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, ako'y namamanhik o nakikiusap sa inyo. Ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Iyan ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sinabi ni St. Paul na huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So ang pagsamba sa Diyos, ang pag-worship sa Diyos ay hindi lamang yung nagpupunta tayo sa church every Sunday. Kailangan din ingatan natin ang ating mga sarili. Mamuhay tayo ng banal or matuwid na pamumuhay. Iyan ang ibig sabihin na nang ialay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod or acceptable to God. Sa James 1 verse 27, sinasabi na, ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kalugod-lugod sa Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at ang mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ingatan natin ang ating sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Iyan ay ang karapat-dapat na pag-worship or pagsamba sa Diyos. Sinasabi naman sa 1 Corinthians 3 verse 16 na banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Ang ating katawan ay ang templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya sinasabi sa kasulatan na magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Kaya nga sinabi ni St. Paul na huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Ephesians 5 verse 16. Sa 1 John 5 verse 19, sinasabi na alam nating tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Ang system ng mundong ito ay nasa kapangyarihan ng Diablo, ang prinsipe ng sanlibutan ayon sa kasulatan. At sinasabi naman sa James 4 verse 4 na kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, kinakaaway naman ninyo ang Diyos. So ang kaibigan or best friend ng sanlibutan ay kaaway naman ng Diyos ayon sa kasulatan. Sapagkat ang makasanlibutan ay makalaman at sumusunod lamang sa mga pita ng laman. Ang makasanlibutan ay hindi makasusunod sa mga kautusan ng Diyos, kaya't ang makasanlibutan ay kaaway ng Diyos ayon sa kasulatan. Sinasabi sa Romans 8 verse 7 to 8 na sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kaya nga sinabi ni St. Paul na mag-iba na tayo at magbago ng pag-iisip. Meaning, mag-iba na tayo ng pamumuhay, magbagong buhay na tayo. Magbago ng pag-iisip, meaning magbago tayo ng pananaw sa buhay. Ito'y sa pamamagitan ng pag-aaral ng Holy Bible at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mag-aral tayo ng Biblia at ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng kaalaman at pangunawa. Ang Espiritu Santo ang tutulong sa atin upang tayo ay magbago at magbibigay sa atin ng kaalaman or wisdom upang malaman natin ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Okay, ang Espiritu Santo ay natatanggap natin kapag tinanggap natin si Jesus Christ at makipag-isa tayo sa Kanya ng lubos. Hindi natin kailanman mababago ang ating mga sarili. Ang Espiritu Santo ang bumabago sa ating pagkatao. Ito ang bumabago sa ating pag-iisip, pananalita, pagkilos at pag-uugali ayon sa kasulatan. Sa 2 Corinthians 3 verse 18, sinasabi na ang Espiritu Santo ang bumabago sa ating anyo
upang lalong maging maningning hanggang maging mistulang kalarawan ng Panginoon. Binabago tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang maging kalarawan natin siya hanggang maging kalarawan natin ng Diyos, kalarawan sa katuwiran at kabanalan. Kapag nagbago na tayo, doon lamang tayo makapamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos sa tulong ng ating patnubay, ang Espiritu Santo. Ito ang pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano, pamumuhay na kalugod-lugod or acceptable to God. Sinabi ni St. Paul na maging tunay ang iyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Sinabi pa ni St. Paul na idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin pagpalain at huwag sumpain. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. At huwag tayong maghihiganti. Ipaubaya natin iyon sa Diyos sapagkat sinasabi sa kasulatan na ang Diyos ang maghihiganti. Kaya't kung ang iyong kaaway ay nagugutom, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sinabi pa ni St. Paul na huwag tayong padaig sa masama, kundi daigin natin ng mabuti ang masama. Sundin natin ang kanilang mga turo sa Holy Bible. Sundin natin ang kalooban ng Diyos habang hinihintay natin ang Panginoong Hesus, ang kanyang muling pagbabalik upang tayo maligtas sa mga kaguluhan at mga sakunang nangyayari ngayon sa mundo. Sinabi ni St. Paul na dapat ninyong gawin ito. Itong itinuro niya sa atin sa Romans chapter 12. Sinabi ni St. Paul, sapagkat alam ninyong panahon na upang kayo gumising sa pagkakatulog. Sinabi ni St. Paul na ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Panginoon. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya. Sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesus ang papaghariin natin sa ating buhay at uhuwag paglaanan ang laman ng ating katawan upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Sa panahon ngayon, tayong mga Kristiyano ang dapat nagsisilbing ilaw or good example sa mga tao tulad ng sinabi ng Panginoon na kayo ang ilaw ng sanlibutan. Pailawin ninyo ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at duwalhatiin ang inyong amang nasa langit.